Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kumain sa restaurant si Dr. Joselito at si Giselle at ipinaalam ni Don Joselito kay Giselle na nag-hire siya na investigator para manmanan si Mr. Solera at ipinakilala niya ito kay Giselle. Hinayang niya ito dahil may iba siyang nararamdaman tungkol kay Mr. Solera at tama nga ang hinala ni Don Joselito dahil may natuklasan ang investigador na ipinakita sa kanila ni Giselle. Nakasaad dito ang mga bank statement at iba pang dokumento about kay Mr. Solera. Meron itong mga utang sa bangko at ilang kaso ng estafa, kaya ito ay nagbigay ng malaking katanungan sa mag-ama kung paano nabili ni Mr. Solera ang Apex kay Moira. O totoo nga kayang binili niya ang Apex. Sa kabilang banda nakarating na si Annalyn sa bahay ni Dr. Carlos. Bitbit ang kanyang mga gamit. Masaya-masaya si Lynette na makita ang kanyang anak. Kaya tinanong siya ni Carlo kung masaya ba ito. At hindi naman itinanggi yun ni Lynette. At sinabi pa niya na si Annalyn ang kaligayahan niya. Simula pa noon. Kaya masayang-masaya siya na magkasama na silang mag-ina sa bahay ni Carlos. Sinabi ni Carlos na hindi na kailangan magluto ni Lynette dahil o-order na lang sila ng pagkain. Sinabi ni Carlos na hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala na kasal na sila ni Lynette. Dahil mula nung nabyudo siya, akala niya hindi na siya mag-aasawa. Ngunit tumating sa buhay niya si Lynette at nagbigay ito ng kasiyahan sa kanya. Ganon din naman ang sabi ni Lynette. Akala niya tatanda na lang siya mag-isa. Dahil silang dalawa lang naman ni Annalyn na magkasama. At nagkiyakapan sila Lynette at Carlos. Ngunit lang binulong si Carlos. Sinabi nito na maging masunurin lang si Lynette. At sundin ang lahat ng sasabihin nito. Hindi sila magkakaroon ng problema. Sa kabilang banda pinuntahan ni Giselle at ni Don Joselito si Mr. Solera. Naikinagulat naman ni Mr. Solera. At tinanong niya kung bakit sila narito. At sinabi naman ni Don Joselito na para makatikim uli si Mr. Solera ng baston. Kaya sinabi ni Mr. Solera na kamalma lang sila at huwag silang magalit. Kung nabili nito ang shares ng Apex. Ngunit alam na nila ang katotohanan kaya tinireta na kaagad nila si Mr. Solera kung paano niya nabili ang Apex o wala naman itong pera. At paano niya nabili ang billion shares ng Apex. Samantalang ang pera malamang ay 15 million. Kaya pinaamin nila si Mr. Solera kung ano ang totoo. Kung nabili ba talaga niya ang shares ng Apex kay Moira. Kung meron lang pinagawa si Moira sa kanya. Kaya pinaamin doon sa dito kung dami lang ba si Mr. Solera ni Moira. Agad-agad naman tumakbo si Mr. Solera palayo sa kanila. At nang makahanap na ng tiyempo si Mr. Solera, ay agad niyang tinawagan si Moira. At kahit nagtatago si Mr. Solera ay nahuli pa rin siya. At pinaamin siya ni Don Joselito. Sa kabilang banda naman wala pang kaalam-alam si Moira sa nangyayari kay Mr. Solera. Dahil kinumpronta siya ng kanyang anak na si Zoe. Tungkol sa nalaman nitong paglilinis ng mga doktor sa kotse ng kanyang mama. Kaya sinabi ni Moira, minsan di niya maintindihan kung kakampi niya ang kanyang anak. Ngunit sinabi ni Zoe, nakakampi siya nito. Sinasabihan lang niya ito para maging maayos ang lahat dahil alam niyang maaaring kapahamak ang lahat. Lalo na ng Apex ang ginagawa ng kanyang mama. Kung kayo ang anak ni Moira, magkakaroon din ba kayo ng lakas ng loob na sabihin ito? At paalalahanan ng iyong ina? Lalo na kung mali ang ginagawa nito. Kung nagustuhan mo ang aking channel, huwag mo kalimutan mag-comment, i-like, i-subscribe, at press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!